Lusot na sa Kamara ang tatlong resolusyong nananawagan sa pamahalaan na makipagtulungan sa International Criminal Court kaugnay ng Duterte drug war. Ang tugon ng Solicitor General sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Hustisya para sa mga biktima ng war on drugs ang sigaw ng Kabataan Party List at iba pang mga nagprotesta sa labas ng Kamara kaninang umaga. Sinabay nila ito sa pagdinig ng House Committees on Justice at Human Rights sa mga resolusyong nananawagan sa pamahalaan na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court sa madugong giyera kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matapos ang mahigit 4 na oras na deliberasyon, unanimous ang desisyon. Lusot ang tatlong resolusyong isinulong ng ilang mababatas mula sa mayorya at oposisyon. This resolution is about principles, not personalities. Cooperating with the ICC underscores our commitment to upholding human rights. Pinag-uusapan dito ay buhay. So wala pong mga impediment dapat na napipigil doon sa paghahanap ng hustisya para dito sa 7,732. Nang payagan ng investigasyon, sinabi ng ICC Pre-Trial Chamber na may basehang paniwalaang may nangyaring crimes against humanity na murder, torture at iba pang karumal-dumal na krimen nang isagawa ang giyera kontra droga mula November 2011 hanggang March 2019. Naniniwala at umaasa kami na ang investigasyon na ito ng ICC ay para sa interes ng mga maralitang pamilyang nawalan ng mga mahal sa buhay na sa nakaraang 7 taon ay patuloy na naghahanap ng hustisya. Ayon mismo sa Department of Justice, 7,732 ang nasawi sa iba't ibang police operations kontra droga. Pero gumagana naman daw ang sistema ng hustisya sa bansa, gayong may ilang kaso ng isinampa sa korte at may mga nasentensyahan na. Nanindigan din ng Solicitor General na walang legal na obligasyon ng Pilipinas na makipagtulungan sa ICC dahil wala raw itong jurisdiksyon sa Pilipinas. Anya kumalas na ang Pilipinas sa ICC noong 2019 habang 2021 na nang magdesisyon ng ICC Pre-Trial Chamber na simulan ng investigasyon sa war on drugs. Ang may primary jurisdiction to investigate all offenses and crimes that happened within Philippine territory belong to the national domestic institutions. If we allow someone else to do what we ought to do, then in effect, we're surrendering part of our sovereignty. Matapos abrubahan ng mga resolusyong humihimok sa pamahalaan na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court, makikipag-ugnayan ang House Committee on Justice at House Committee on Human Rights kay Senator Risa Ontiveros na naghain ng katulad na resolusyon. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.